bakit ba ang mga tao, no, ang mga Pilipino ay utang ng utang? Why people borrow money? So actually ito yung mga dahilan kung bakit umuutang yung mga tao, no. So to consume or purchase an item for which they do not know, they do not now have enough money. So ito kailangan talaga i-minimize natin siya, no. At actually kung mas maganda nga na wag nang i-avoid na lang natin siya. Ito rin, to respond to an emergency, sila ay mangungutang, no? Ito kasi pag emergency tayo ang ginamit natin ay hindi talaga yan magbi-bring in ng bagong income sa atin. Kaya dapat ito ay iiwasan din natin, okay? So dapat meron tayong panggagalingan ng ibang kinikita para mabayaran ito. So kung wala, nako, i-avoid natin na mangutang in case of emergencies. Ang pangatlong dahilan, bakit naman namuutang pa ang mga tao? I think ito yung mga hinahanap ng mga ng mga nag-i-scam na yan no? Dahil sa kahirapan sa buhay, no? May mga matinding pangailangan. Siguro din dito rin sa emergency kanina, no, na example natin. Tapos wala na kasing choice, no, para sila ay mag-survive o kaya ay tustusan ng kanilang mga pangangailangan, kaya sila ay very vulnerable to predatory pricing. At hindi lang 'yan, no, maski sa pagiging natin sa pagiging vulnerable sa scam. Ayan. And lastly, yung least reason kung bakit nagbaborrow ang mga tao is because gagamitin ito for business or investment or something very productive, no? So itong actually sa apat na dahilan na ito, yung pang-apat lang para sa akin, yung pinakatamang gamit ng utang. Kung bakit tayo mangungutang, dahil mayroon tayong kikitain na pambayad diyan. Okay? So bakit ba lumalaki ang utang ng mga maraming tao, no? So may personal factors 'yan. Lumalaki ang gastos o pangangailangan. So, gaya nga ng sinabi ni Michael sa atin kanina, may nag-try na mangutang sa kanya at 'yon ay malamang gagamitin pampaaral sa kanyang mga anak or kung ano man, no? Dahil nga lumalaki ang gastos o pangangailangan. So that's a personal factor why loans are continually increasing. Pareho lang yung kita, no? Pero lumalaki yung gastos. Tapos dinaragdagan pa, no, yung utang na yan. Yung utang din kasi yung ginagawang solusyon sa utang. So these are the personal factors bakit lumalaki at lumalaki ang utang. Pero hindi naman po natin kasalanan ang lahat, ano? Mayroon din tayong mga systemic factors. So for example, ang pinaka-obvious dyan ay kaunti kasi ang naituro natin sa education system natin on money management, di ba? Hindi tayo naturuan kung paano gamitin ng tama ang utang, no? Ano yung mga dangers ng utang, ano yung responsibilities mo sa pangungutang, ano yung mga hahanapin mo sa mga legit na lenders para ikaw ay hindi ma-take advantage o kaya at the extreme na nangyari sa example natin ay hindi ka ma-scam, di ba? So, may mga usurious terms and conditions din, 'di ba? Grabe naman. Ang pinakamataas na interest na nakita ko doon sa mga online lending platforms na 'yan ay 2.5% per day. Nakakaloka, 'di ba? Saan ka naman makakakuha ng negosyo na ganun na 2.5% per day ay kayang kitain para ma-afford mo yung loan term na 'yan, no? Tapos, marami din yung mga nabibiktima ng false advertising. Mga naengganyo lang, di ba? So, ito yung example niya, no? O, di ba? Sabi sa akin, nako, mangutang ka na ng 1.5 million, no? You need extra funds for your next travel. Mangutang ka na ng 1.5 million. Yun yung sabi sa akin ng advertiser na yan, no? At ang sabi pa niya ay, next extra budget this summer, naku, sagot kita up to 30,000 pesos, di ba? So, ang daming mga ganyan, no? Parang inaano nila na okay lang ang mangutang. Pero actually, this is a no. Maski nga pambayad ng taxes, inaano niya, ina-advertise nila na ganyan, no? So, nabibiktima din tayo sa misleading ng mga advertising and that's part of the systemic factors, no? Itong mga institutions na ito na sa tingin ko dapat sila ay ang nangunguna sa sa pagtuturo ng tamang paggamit ng utang ay sila mismo yung nagte-tempt
sa mga tao na gumamit ng utang sa maling paraan. Wrong 'yun, 'di ba? Systemic factor din 'yan, hindi lang siya personal, okay? Ito pa, mas mataas ang pagtaas ng presyo ng bilihin kumpara sa pagtaas ng kita. Kaya marami talagang napipilitan ng mangutang, 'di ba? Kasi nga, yun pataas ng pataas ang bilihin at kakaunti lang ay pareho lang yung income. At ito yung nakita natin ayon sa Ibon Foundation, 1,207 pesos ang family living wage. Pero ang kinikita lang sa minimum wage natin ay 440. So saan mo kukunin yung balance? Kahit dalawa pa kayong minimum wage earner sa bahay, 880 pesos yan, nasa ilan ba 'yon? Nasa 600 pesos ay nasa 400 pesos pa rin yung kakailanganin mo na shortfall for the day. I-times 10 days mo lang yan, edi 4,000 na yan sa 10 araw, 'di ba, na shortfall. Ayun, kulang din ng social safety nets na galing sa gobyerno, no? Katulad ng kapag kunwari nagkaroon ng kalamidad, ganyan, 'di ba? So, ang marami kasi ay loan ang ginagamit nila as top coping mechanism para makabawi sa disaster, no? At kasalanan ba naman ba nila na sila ay naging biktima ng kalamidad? Kaya dapat yung gobyerno ay mayroong programa para dito na yan, 'di ba? Tayo na ngayong number 1 sa disaster risk sa buong mundo. Hindi na dapat natin ikinakagulat yan. Dapat mayroon na tayong programa para sa mga naaapektuhan ng mga kalamidad na mabigyan sila ng subsidies or funds para makabangon muli, no? At hindi loan yung doon. Kasi hindi naman nila kasalanan na sila ay nabagyo. 'Di ba? Sino bang may gusto na mababagyo ka, malalandslide ka o ma-earthquake ka, 'di ba? So, ito yung mga systemic factors natin. At panghuli nakalagay diyan, no, medical costs. Kasi yan talaga ang isa sa mga dahilan kung bakit nangungutang ang mga tao dahil sa mga medical bills natin. And hopefully ay mapaganda ng gobyerno natin yung universal healthcare law. So nandiyan na yung mga yung ating mga pwedeng gawin to be able to improve our delivery of basic or of our healthcare services. Bawasan lang talaga yung corruption na yan. I think madami, no? Madami tayong mai-improve sa ating healthcare. Tapos, hindi na tayo mangungutang, di ba? Pag ganun yung mangyayari. Okay, so, bakit ba may tao kasing nabubuhay sa utang? Ayan, so ginawa kasing solusyon sa bawat problema o significant life event ang utang kaysa sa pag-i-invest or pag-save. Katulad ng, kunwari, tayo ay magpapaaral ng ating anak, may mga mangungutang pa rin dyan, no, para sa tuition. Pero actually, alam mo naman na after 18 years, magka-college na yung anak mo eh. Bakit hindi mo naman, sana pinaghandaan mo na sa 18 years na yon, no? Nag-unti-unti ka na mag-save. Yun talaga ang kasagutan doon. Halimbawa lang yan, no? Na, kasi ginagawa natin lahat ang utang, solusyon sa mga significant life event natin or sa mga problema natin. Loan is also addictive, ha? Because the financial system nga, it will encourage you to get loans, no? More than yan na ina-advertise ang savings, insurance, at saka ang investment. Mas ina-advertise talaga ang loan, no? Kaya, and it's already proven in some psychological psych journals, no? Psychology journals na ang loan nga ay addictive yan. Okay? Sa hirap din ng buhay, kaya marami talagang nabubuhay na sa utang, no? Wala kasi silang ibang choice. Gaya ng sinabi ko, kulang ang welfare services ng gobyerno. Na kukulong sila, no, sa utang dahil ang utang din ang ginagamit nila pambayad sa utang. And lastly, mas mataas kasi ang lifestyle kaysa sa income. Kaya yung balance napupunan ng utang, no? So, pero sa akin, no, sa totoo lang, mas marami talaga yung first 4 reasons, no, kung bakit tayo nabubuhay sa utang. Itong mas mataas ang lifestyle kaysa sa income ay kaunti lang yan. Kasi sa totoo lang, marami yung mga hindi napapasa na mapautangan, di ba? Dahil sa walang income na maipakita. Okay. So, yan po yung ang ating topic for tonight, no, tungkol sa investment scam